niyo pa nga po yung mga ulo niyo. Malambot, matigas. Ano ba sagot? Lahat matigas, no? Yan po yung pag-aaralan natin ngayon gabi. Sige po, tayo po natin yung ating teksto na makikita sa Hosea 4:16. Yan. Sapagkat matigas ang ulo ng mga taga-Israel, katulad ng dumalagang baka na ayaw sumunod. Kaya, paano ko sila mababantayan tulad ng mga tupang nasa pastulan? Basta ng Diyos ang kanyang mga salita at pagpalain po ng Lord. Tayong lahat na mag-aaral, magiging nasa online. Sabi ng text natin, matigas daw yung ulo ng mga starlights po. Sapagkat ayaw nilang sumunod sa sinasabi ng Panginoon. At yun po yung topic natin. Lesson 13 na po tayo. Ano yung topic natin? Ano daw po? Stubbornness. Yun. Ang stubbornness, yung pinipilit mo yung gusto mo. Katulad ng mga estrelita ko, ano yung gusto nila, yun yung ipinipilit nila, yung insisting on their own. Ayaw nila hindi nila maamin na mali sila, kaya pipilit nila yung gusto nila. Ganun po yung stubbornness. So, ngayon po, alamin natin, ano ba talaga ang meaning ng stubbornness? Kasi, sabi niya, tigas ng ulo, dapat talaga matigas kasi ikaw yun. So, hindi po yun ang ibig sabihin. Po, pag sinabing matigas yung ulo, yung mind natin, yung puso natin, yun po yun. Hindi yung, iskal yan, siyempre matigas, di po tayo. Yeah, so tingnan po natin, anong ibig sabihin ng stubbornness? What is stubbornness? Ano daw po? A character traits in which a person, refuses to change his opinion. At ito yung opinion ko, ito yung gusto ko, walang makakapagbago. Yun ang stubbornness. Po. Ano pa daw? Yung about something, sabi nga doon, hindi siya magbabago ng opinion niya. And refuses to change his mind about a decision that he had made. Pag nag-decision na siya, yun na yun. Period. Kumbaga, ganun ang stubbornness. Ako, sabi ko ngayon, mind, diba sabi kayo, yung mind niya, hindi mababago. Yun ang matigas. Ito po. Para sa kanya, tama siya, kaya hindi niya papaguin ang kanyang opinion at kanyang desisyon. Hindi niya yun papaguin. Kumbaga, pakangatawa na ngayon kahit alam niyang taluwas sa salita ng Diyos. Siyempre, kung unbeliever, hindi naman nila alam kung taliwas yun. Pero tayo bilang believers, alam natin, pag taliwas yung sa salita ng Diyos yung inaayawan po. So, yun po, yung mind and heart po. God character po, yan, pagka-to, diba? Kasi pagka ganun po tayo, nagpapakita yun ang kawalang takot sa Diyos. Bakit po? Sinasadya na natin yung pagsuway sa Lord eh. Kapag pinilit mo yung gusto mo, kahit naririnig mo, may nagsasabi sa yung mali yan, hindi pa papalitan yung opinion mo. So, pinapatunayan natin na sinusuway natin ang Diyos. Lalo na tayo nga po mga believers sila. Kasi alam na natin yung salita ng Diyos at alam natin, bawat pagkakamali, bawat kasalanan, may consequences. Di ba? Alam natin yun. Pero, i-insist mo pa rin yung gusto mo kahit alam mong mali. So, ibig sabihin, pagsuway sa Lord, yun, di ba? Against sa will ng Panginoon, against sa purpose ng Panginoon. Pero, marami pa rin po ang matigas na. Kasama po ba natin? Kayo po yung makakasagot. Katulad ng panahon ni Jeremiah, pasahin natin sa Jeremiah 18:11 and 12. Sabi ko, hindi kayo, may binabalak akong kaparusahan para sa inyo. Kaya tumigil na kayo sa masamang inyong at ang bawat isa sa inyo ay ipabago na ng
ginagawa ay sa ugali. Verse 12, pero sasagot ang mga tao, hindi maaari, pagpapatuloy pa rin namin ang aming gusto, susundin namin ang nais ng tigas at masasama. Sama namin puso. Hindi na po yun. Hindi po ba talagang insist pa rin nila eh. Hindi po ba sabi ng Lord, ang sabi niya, meron siya nakahandang, may binabalak akong kaparusahan para sa inyo. Kung hindi kayo, susunod kung magmamatigas yung ulo niyo. Pero anong sabi nila? Hindi. Hindi maaari. Ipagpapatuloy pa rin daw nila yung yung kanilang masamang gawa. Sa English po maganda eh. Sabi sa verse 12 sa English, it's no use. Yes, tingnan po natin. It's no use. We will continue with our own plan. Each of us will follow the stubbornness of his evil heart. So, alam nila eh, di ba? Yung puso nila, alam nila masama. Alam nila evil yung heart nila. Pero ipagpapatuloy daw po nila. Yun ang stubbornness. Yun yung sinasabing matigas ang ulo. Na kahit sinabi ng Lord may kaparusahan, parang tayo, alam natin may consequence. Pero ginagawa pa rin po natin yung ayaw ng Panginoon. Ibig sabihin, matigas yung ulo po natin pagka ganun po tayo. No? Aminado sila eh. Evil yung heart po nila, di po ba? Pero yun nga, kung ano yung gusto nila, pagpapatuloy nila. So, ganyan din po tayo sa panahon natin ngayon, di ba? Na kahit sabi nga natin na taliwas sa utos ng Panginoon, hindi ayon sa salita ng Lord, ginagawa pa rin po natin. Even sa church, di ba? Wala yung kaayusan. Bakit? Sabihin, di ba? Sa simpleng utos lang, punuin mo na sa harapan. Punuin mo na yung upuan sa harapan. Nasa namang tao? Sa likod. Nasa likod. Simpleng utos lang yun, di po ba? Pero hindi masunod. Bakit? Basta yun ang gusto po nila, pwesto eh, di ba? Parang nabili na nila yun. Yung upuan na yun, hindi pwedeng umupo ang iba. Parang ganun, di po ba? Kaya yung iba, nawawala na pag sinabihan ng mga faces. Di ba? Hindi na lang. Aalis na nga yung iba, minsan maalis talaga eh. Yung iba naman, magpapahuli na lang. Para talaga sa huli na sila. O, di ba? Hindi na sila palilipatin ng upuan. Ganun po ba ang mga Kristiyano? And even workers, di po ba? Maraming matigas ang ulo. Kaya po, anong nawawala? Yung unity and harmonious relationship. Siyempre, kung may matigas ang ulo, gusto mo pa sumama doon. Diba? Kaya nawawala yung unity natin sa church. Amen po. Meron po bang matigas ang ulo sa church? Meron. Yun po yung nakakalungkot. Kaya hindi natin pwede sabihin itong church na ito, baliligtas lahat. Pwede po ba natin sabihin yun? Parang mga iglesia, diba? Asang pumasok ka dito sa church na ito, ligtas ka. Hindi po yun. Depende sa pagsunod po natin. Yan po yung. Bakit nga po gano'n na pinipilit po natin ang patigasan ng ulo natin? Ano po ba ang talagang dahilan? Why are there stubborn people? Yan. Bakit? May mga talagang taong matigas ang ulo. Dalawa lang naman po yan eh. Number one, ano daw? Pride. Pride. Yan talaga, yung pride. What is in the middle of the word pride? Ay. Yun. Talagang nakapaligid tayo. No? Nasa gitna tayo. Yung ay na yan, nasa gitna ng word na pride. Di po ba? Ibig sabihin, lahat tayo may pride talaga. Diba? Dahil sa pagmamataas, dahil palalo, feeling mas marunong ako kaysa sa inyo. Yun po. Diba? So, pagka yun talaga ang feeling ng kasama mo, lalo yun talaga yun. Basta, tama ako. I will stick to my own decision, to my own opinion. Paliwala yung opinion nila. Diba, lalo na pag sa ministry, meron kasi nag-guess. Hindi pwede. Ito yung gusto ng leader. Or ito yung gusto ng kung man. Yun ang masusunod. Which is hindi po dapat. Naririnig natin ngayon, lahat ng mga policies ng church po natin. Lahat po ba tayo nakaka-attend? Lahat ng workers? Amen. Yes, nawa po, hindi lang natin basta pinapakinggan o pumapasok sa puso sa isip natin. Huwag na tayo maging stubborn ng
isa ako sa sumusuway. Kaya dapat tayo ngayon. Ayusin na po natin yung pride po natin. Na yung decision natin dapat masusunod na pag hindi tayo nasunod, alis na lang ako. Or pagbibitaw na lang ako sa ministry. Mga ganon na po. Sabi nga sa Kawikaan 16:18, Kawikaan 16:18, ang kapalaluay humahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. ayaw, hindi ko pa. Yung isipan, pumasok po talaga. Yung mind po talaga, pag sinabing matigas yung ulo, yun yung mind po natin, yung matigas ang ulo, yung kaisipan po natin. So ano daw ang hinahantungan ng kalalo? Pagkawasak. So, hindi mananatili ang mga palalo sapagkat ibabagsak ng Lord sa takdang panahon. May nakatakdang panahon para sa mga pagbagsak ng mga palalo. Kaya huwag po natin gawin yun. Lalo na kung ayaw natin sundin yung utos ng Lord. Ito kaya ang pinaka-importante. Hindi yung mas pinapahalaga natin utos ng tao. Pahalaga natin utos ng Diyos. Yun po yung dapat hindi po natin nasusuway dahil sa pride po natin. Tayo natin masabing mali tayo dahil ayaw natin mapahiyan. Di po ba? Doon umiiral yung pride natin, ayaw natin mapahiya. So, kaya nga po, yung iba, alis na lang. Lipat na lang ako ng church. Yung wala nakakakilala sa akin. So, pagdating mo doon, nagkaroon na ng bad character doon sa church dahil sa paglipat mo. Dito ba, dala-dala mo pa rin yun eh. Sabi nga sa Nehemiah 9:16-17. Nehemiah 9:16-17. Ngunit sila ng aming ninuno ay naging mataas na tigas ng ugat. Pasuwayin sa inyong mga utos. 17, ayaw nilang makinig sa mga sinabi niyo at kinalimutan lang ang mga himalang ginawa ninyo sa kanila. Naging matigas ang kanilang ulo at sumat sila sa inyong pamamaraan sa pamamagitan ng pagpili ng Pinoy na magdadala sa kanila kagaya sa pagkakaalipin sa inyo. Yan yun, diba? Kahit na nakita nila yung mga miracles na ginawa ng Lord for 40 years na nandun sila sa desierto, sa ilang. Kung paano sila talaga nag-provide ang Lord ng kakainin, ng iinumin, yung mga sandalias nila, habang lumalaki pa andan, lumalaki yung suot nila sa paa. Yung damit nila, habang lumalaki, tumatanda sila, lumalaki din. Kasi wala naman sila bihisan doon, wala paliguan dito pa. Hindi nila na-iisip yun. Anong hinanap pa rin nila? Tao na magdadala sa kanila, pabalik sa Egypto. Mas gusto pa nila yun. Yun yung katigas yung ulo po ng mga Israelites. Dahil nga po sa pride po, diba? Natakalungan natin ang utos ng Diyos. Yun yung kapag sa pride tayo, gusto pa, syempre, 100% na mali ang desisyon natin, mali ang direction natin. Once na yung pride po natin, siyang pinakailan po natin. Kaya po, Diyos na yung pinagmamalakihan natin. Once na yung pride natin, pinakailan po natin. Tingnan po ba? Hindi yung tao pinagmamalakihan natin eh. Hindi si pastor, hindi yung leader, kundi ang Diyos. Sa Diyos tayo nagmamalaki. Nabubulag tayo sa truth o nawawala tayo sa kalooban ng Diyos. So, ano ang consequence? Sabi sa Leviticus 26:19. Leviticus 26:19. Paparusahan ko kayo dahil sa kabigasan ng inyong ulo. Hindi pa ako langin ang langit at matitigas ang lupa. O, diba? Hindi ka paparusahan ng Diyos eh. Sino? Yung matitigas yung ulo. Anong kaparusahan? Hindi pa uulanin. O, ano nangyayari pag hindi umulan? Langyaw, lahat, tuyot, ano aanihin, wala. Di po ba? Hirap kaya konting init nga lang eh. Init na tayo, yung pa kaya talaga walang ulan. Po, yun po, hindi ulan, kaya wala kang anihin. Pero bilang parusa ng Diyos sa patuloy, kung magpapatuloy po tayo matigas ang ulo, may kaparusahan. And number 2, ano pa daw po ang dahilan? Bakit may matigas ang ulo? Because of
Unbelief. Yan. Yung hindi tanggap yung salita ng Diyos. Bakit? May kinagisnan, may kinasal na yan, paniniwala. Mas gusto nila yun ang sundin. O, mga nakagisnan. Like mga superstitious belief. Pero pagka tayo niyan, yung magsisimba ka na lang, nakabihis ka na, palabas ka na, nakasalubong ka ng pusang itim. Ano yun? O, diba? Alam mo, Sister Medyo yun, o, diba? Ano susundin mo? O yung superstitious belief o ang Diyos na nagsabi, huwag mong pabayaan ang gawaing tulad nito. Saan makikita yon? Sa Hebrews 10:25. O sino sinunod mo? Bumalik ka na, nagsimba ka doon sa pusang itim na yun. Di ba ba? Yun po yung, anong kinalaman ng pusang itim na yun? Diba rin? O diba? Hindi ka na magsisimba dahil lang doon. Yun nga yung unbelief. Doon ka naniwala, hindi sa Diyos na nagsabing magpapalakasan tayo. Eh hindi, pinairal mo yung kahinaan mo, bumalik ka eh. Di ba ba? Saan ka lalakas? Hindi mo siya sumunod. Yun po yun. Kaya yun po mga pamahain, labag po yan sa kautusan ng Diyos. Ano po ba? Amen. Yan. Kaya, higit sa lahat, yung ang unbelief, yung hindi naniniwala sa Diyos na isa lang siya. Yun yung pinag-aaralan natin kasi wala tayo ngayon. Hindi natin mapakinggan. Na isa lang ang Diyos, hindi dalawa, hindi tatlo, at hindi marami. Ilan po ang Diyos natin? Isa. Pero hindi po yung mapaniwalaan ng marami. Hindi po ba? Gusto nila dalawa yung Diyos nila, tatlo yung Diyos nila. Kaya ang dami mag-aaway-aaway po, hindi magkakasundo yun. Pero dahil isa lang yung Diyos natin, isa lang yung paniniwalaan natin. Yung isa na nga yan, hindi pa paniwalaan, dalawa pa, tatlo pa. Di ba? Nato na po tayo sa paniniwala po natin. Huwag na po tayong sumamba pa sa iba-iba. Nakukuha niyo po ba yun? Baka marami pa po tayong sinasamba. Ito yung mga Diyos-Diyos. Hindi lang naman po yan literal na mga rebulto. Kung ano yung mga sinasamba ba natin, ano yung priority natin, ano yung mas gusto natin, ano yung mas mahal natin. Diyos ang salamat. Ano believe po yun? Isa lang ang dapat sambahin. Isa lang ang dapat itaas. Isa lang ang dapat iwalatin. Sino ba yung gumawa sa atin? Isa lang. Ganyan po ba? Siya lang po yung dapat napapalangalan po sa buhay po natin. Kahit hindi nga yung maliwanag yung sinasabi ng Lord, jealous ako. Kaya dapat wala kayong ibang sasabihin. Pero hindi pa rin po. Patuloy pa rin po tayo sa kinagisnan natin, sa kinaugalian natin. Yun pa rin yung sumusunod natin. Kaya po, hindi ko sabi nga sa Ikalawang Hari 17:13-14. Ikalawang Hari 17:13-14, paulit-ulit na nagpapadala ang Panginoon ng mga propeta para bigyang babala ang Israel at Juda. Itigil ninyo ang mga kasuklam-suklam ninyong ginagawa. Sundin ninyo ang mga utos ko at tuntunin ayon sa kautusan na inuutos ko sa inyong mga ninuno at ibinigay ko sa inyo sa pamamagitan ng aking mga lingkod na propeta. Verse 14, pero hindi sila nakinig. Matitigas ang ulo nila katulad ng mga ninuno nilang walang tiwala sa Panginoon na kanilang Diyos. Amen. Sabi, paulit-ulit na paalala. Paulit-ulit na nagpapadala ang Lord ng mga ngaral sa atin. Hindi man lang yung pastor, yung ating mga kapatiran, hindi ko ba? Paulit-ulit daw po. Pero ano sabi? Pagtimuloy pa rin tayo ang matitigas yung ulo po natin. Yun po. Yun po yung mga Israelita. Hindi sila makikinig na po. Ganon din po. Palaging naririnig natin yung sa Bible study. Po. Lahat ng bad characters ang pag-aaralan po natin sa GBS, sa Sunday worship po natin, yung mga utos ng Lord. Pero mananatili pa rin tayo sa pinaugalian natin, yung pinagisnan natin, nandun pa rin tayo.
hindi po nawawala yung hindi po nananatili yung katotohanan sa puso natin, sa isip po natin. Kasi yun yung we refuse to believe in the Lord na siya yung Diyos. Ito pa. Marami hindi naniniwala dyan na ang Panginoon mismo ay ang Diyos. Sabi nito, so anong ginawa ng Diyos sa mga stubborn? Anong ginagawa? Anong gagawin? Kapag matigas pa rin po yung ulan natin sa Romans 11:20-22. Romans 11, verse 20, ito iyan, binukat ko na dahil hindi sila sumasampalataya sa Diyos at ikaw naman ay ito dahil sa sumasampalataya ka sa Kanya. Kaya huwag kang magmalaki sa halip ay matakot ka. Amen. Ayan. Verse 22. Dito yung makikita natin ang kabutihan at kabagsikan ng Diyos. Naging mabagsik siya sa mga hindi sumasampalataya sa Kanya. Subalit mabuti siya sa inyo. Kung mananatili kayo sa Kanyang kabutihan. Kung hindi, kayo may puputulin din. Kaya huwag po tayong maging kampante at pabaya na sa isip natin, mabuti at mabait ang Diyos. Pag yun lang yung nananatili sa puso natin, sa isip natin, na mabuti, mabait ang Diyos. Totoo naman. Pero may hangganan. Ang sabi dyan, mabagsik din siya. Yung mga hindi sumasampalataya sa kanya, mga Israelita na pinili niya yun ha. Pinili niyang mga tao yun. Pero ano ginawa niya? Pinutol niya eh. Inalis niya sa puno. Sino pinalit? Tayo. Makukuha niya po yun? Pinalit tayo. Hindi niya pinahinayangan mawala yung mga Israelita na yun. Na mahal niya. Kaya nga po, pag yun lang yung kampanya tayo, mahal ako ng Diyos. Kaya pwede mong gawin kahit mali. Hindi po. Hindi pwede yun. Ang kailangan, di ba, manatili tayo na nananampalataya sa Kanya, manatiling sumusunod sa Kanya. Yun ang gusto ng Lord. Ano sabi niya? Naging mabagsik siya sa hindi sumasampalataya sa Kanya. Subalit, mabuti siya sa inyo. Kung, ano sabi? Mananatili. Yes. Yun yung kondisyon doon. Kung mananatili siya sa atin hanggang sa muli niyang pagbabalik, well, sa langit tayo. Pero kung hindi, katulad ng Israelita, puputulin din niya tayo. Di ba sabi? Kung hindi, kayo may puputulin din. Ibig sabihin, hindi tayo maniligtas. Kaya huwag natin panghawakan yung always. Once saved, always saved. Mapanghawakan mo yun kung nagpapatuloy kang saved. Talagang always safe ka. Kung mananatili ka talaga sa pananampalataya sa Lord, safe ka talaga. Pero kung sabihin mo lang na tinanggap mo ang Lord ngayon, pero bukas hindi ka na Kristiyano, ligtas ka ba? Sabi din mo, yung mananatili sa Kanya. Pero kung hindi, matitikman natin yung Kanyang kabagsikan. Tingnan po. Yun dapat natin ang isip yun. Mabait ang Diyos. Lalo na ngayon, nananatili pa yung kabaitan natin. Pero darating po yung takdang panahon na magpaparusa siya sa mga hindi mananatili. May takdang panahon po yun. Amen po. Amen. Kaya kung minsan, diba, lakas-lakas na isang tao na masama, biglang mamamatay. Parusa din. Kasi naparinig mo ng salita ng Diyos, ulit-ulit yung salita ng Diyos, pero hindi tinanggap. Patuloy na ng Diyos. Para hindi ka na, makahawa pa, parang ganon. Kaya yun po yung iingatan po natin. Yung naranasan ng mga Israelita, yung pagbastikan ng Diyos, nang putulan po sila sa puno. At tayo nga po yung itinagay. Kaya maging babala po itong lahat sa akin. Kaya question na po natin pagiging unbelief or half believer. Dapat talagang believers, talagang mananampalataya mula nang tanggapin natin ng Lord hanggang sa kanyang pagbabalik. Believers po.
Ayan po ba? Sabi nga sa Santiago 2:10, Santiago 2 verse 10, sapagkat sino mang tumutupad ng buong kautusan, subalit lumalabag sa isa ay nagkakasala sa lahat. Amen po. doon, di ba? Isa lang doon ang labagin mo, nilabag mo na lahat. Yan ang salita ng Panginoon. Amen po. Kasi mga tumutupad, tinupad mo na. Parang yung binatang mayaman, di ba? O Lord, nasunod ko na lahat yan. Ang sabi ng Lord, o sige, then ka are-are ang masunod sa akin. Pamigay mo. Nasunod ba niya? Hindi. Hindi siya mabigyan. O ganun din tayo. Kahit masunod mo, meron pang isang lalabag natin lahat. So, kailangan maging believers tayo and followers ng utos ng Lord para makamtan po natin yung kapahingahan sa piling ng Diyos. Yung rest na sa ating Lord. Sabi sa Hebrews 13:18-19. Hebreo 3, verse 18 to 19. Verse 18, At sino ba ang sinumpa ng Diyos na hindi makakamta ng kapahingahan? Hindi ba't ang mga ayaw sumunod sa Kanya? Verse 19, Kaya malinaw na hindi nila nakamtan ang kapahingahan dahil sa kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Hindi nila talaga makakamtan. Yung kapahingahan, yung total rest, pag hindi daw po tayo sumusunod sa Kanya. Yun po. Kaya, alam naman natin, di ba, na hanggang ngayon, nasa battlefield pa rin ang mga Israel. Walang kapahingahan. Bakit? Hindi sila sumunod. Naputol sila sa puno eh. Kaya wala silang peace hanggang ngayon. Puro giyera yung inaabot ko nila. Diba? Kung gusto ba natin yun? Laging may giyera ang buhay natin. Siyempre, ayaw naman natin. Kaya po, manatili po tayo sa Panginoon. Maging matalino po tayo na piliin natin ang tama at mabuti. Alam natin mali. Lulukin natin yung pride natin. Tingnan po, huwag natin pipilit yung gusto po natin. Huwag natin pairalin yung stubbornness po natin. Kung ano man yung sitwasyon, always seek and yield sa kalooban at sa pamamaraan ng Diyos. Kung ano yung pamamaraan niya, kung ano yung wish niya, kung ano yung will niya, dun po tayo. Naniniwala po tayo na alam ng Diyos yung makakabuti sa atin. Amen? Kaya dapat, sundin po natin. Kasi alam niya yung best para sa atin, kaya niya ibigay yun. Pag susunod po tayo sa kanya. So get rid of being stubborn sapagkat may negative effect ito sa buhay natin. Pag napanatili natin yung katigasan ng ulo, hindi lang yung nga, sabi natin may parusa po talaga, di po ba? So yun, tignan po natin, ano ba yung negative effect of being stubborn? Dalawa din lang po yan para matandaan natin. Ano yung bakit nananatiling matigas ang ulo ng tao? Number 1? Pride. And number 2? Unbelief. O ngayon naman, ano yung negative effect? Number 1? Gusto niyo ba yan? Laging may pain, sakit ng physical, ng katawan, sakit ng damdamin, diba? Yung matigas na ulo sa sakit, diba? Pagka ganun po. Sabi nga sa Leviticus 26, 15 and 16. 26:15 and 16. Leviticus 26:15 to 16. Verse 15, kung tatanggihan ninyo ang aking mga tuntunin at kautusan, kaya ayaw ninyong sundin ang mga ito, at sisirain nyo ang ginagawa kong kasunduan sa inyo. Verse 16. Pagdadala po kayo ng mga sakuna, makakaranas kayo ng matinding sakit, magpapalabo-labo ang inyong mga mata, maghihina ang inyong katawan. Hindi ninyo makakain ang pinagpagalan nyo, sapagkat iti kakainin ng inyong mga kaaway. Amen. Ano daw po yun? Diba?
Dahil tinatanggihan po nila yung utos ng Lord. Naku, sinisira daw nila yung kasunduan ng Lord. Kung ano yung mga tumutos sa atin, kung sisirain po natin ang sabi sa verse 16, padadala po kayo ng mga sakuna. Sakuna. Ano pa? Makakaranas kayo ng matinding sakit. Na manlalabo yung mata natin sa sobrang sakit. Ano pa? Hindi nyo makakain yung pinagpagalan ninyo. Gaano kahirap po yun? Gusto nyo naranasan. Kaya po natin. Yun po yung konting ugot si Kondagnat na din na dumarating sa akin, di ba? Sobrang hirap. Kasi ito na ngayon yung mga lagnat, di kagaya dati. Lagnat laki lang sinasabi natin ngayon, hindi na, di ko ba? Kasi talagang ganun eh. Talagang patindi na yung mga sakit na nararanasan natin. Wala yung mga sakit ngayon, dati wala yun. Pero ngayon, kung ano-ano na yung sakit na naririnig natin. Bakit? Matigas yung pulo natin. Maraming matigas ang pulo sa panahon po natin. Kung ganun po, gano'ng kasakit sa kalooban natin ng pinaghihirapan natin, pinagtatrabahuhan natin, mawawala sa lahat. Mapupunta lang daw doon kanino? Sa iba. Doon ka sa kaaway mo pa doon ka pupunta Di po ba? Di ba napakasakit ng pinagpagalan mo tapos pupunta lang sa kaaway? Ang Lord ko gagawa. Kaya po huwag po nating subukan ang Diyos. Diba? Mawawala yung mga bagay at patnubay. Yung gabay at patnubay ng Lord mawawala sa atin. Once po tayo po ay pinanatili po natin yung katigasan ng puso po natin. Sabi nga sa Leviticus 26:17. Leviticus 26 verse 17. Hindi ko kayo gagabayan at pababayaan ko kayong malupig. Hahayaan ko kayong sakupin ng mga taong napopuot sa inyo. At kakaripas kayo ng takbo kahit walang humahabol sa inyo. Hindi ko ba? Ang sabi ng Lord, hindi ko na kayo gagabayan. Pababayaan ko na kayo. At hahayaan ko kayo masakop ng kalaban. Kung minsan diba nararanasan natin yan, kasi hindi ko tayo sumusunod sa Lord. Yung mga kaaway natin, kung minsan sila yung pinagpapalak isa sa atin. Di ko ba? Kasi yun nga po, hindi tayo sumusunod sa Lord. Kasi tayo yung dapat kung ang kaaway natin, unbeliever tayo, talo tayo. Siyempre, sila pananalo, unbeliever sila. Hindi ako ngayon. Di ba? Kaya yun po yung sinasabi natin. Yun po yung kasasakitan po natin. Once na tayo po ay patuloy na nagmatigas, yung miserabling buhay po ang mapaka sa atin o natin. Wala tayong magagawa kung wala ang Diyos. Di ko ba? Alam na alam natin. Kilala natin ang Diyos kapag sinabi niya, nasulat na po yan Hindi na yan mababago. Nakasulat na yan. Kaya mangyayari ito. Lahat na nakasulat, mangyayari. Kaya gagawin niya kapag patuloy po tayo naging matigas ang puso. Kaya binabalaan tayo ng Panginoon. And number 2, ayan, mas masakit. Ano daw? Hindi na lang pain. Severe na, di po ba? And punishment. Sabi nga sa Leviticus 26:18. Kung sa kapila dito, hindi pa rin kayo makakitong iba yung ang parusang itutawad ko sa inyo dahil sa inyo. Meron 7 times yung parusang gagawin ng Lord. Dahil sa kabila ng ito, sa kabila ng mga naririnig natin, sa kabila ng mga paalala sa atin, hindi pa rin natin binago yung ating unbelief, yung ating pride, hindi pa rin nabago. 7 times na parusa daw yung igagawa sa kasalanan. Amen. Tumatagal. Nararamdaman po ba natin yun? Di ba? Hindi na lang yung basta sakit kundi severe punishment po ang igagawad ng Lord. Ito pa, di ba? Inulit pa niya Sabi sa Leviticus 26, 23, 24, 27 to 28.
Si Thomas. Levitic 26:23, verse 23, kung kabila nito, magmamatigas pa rin kayo at patuloy ng susuway sa akin. Itong iba ay paparusa ko sa inyo kahit sa inyo. 27, at kung sa kabila nito, hindi pa rin kayo magbabago at patuloy pa rin sumuway sa akin, magsisiklab na ang aking galit sa inyo. Magbasa, oo. Verse 28, magsisiklab na ang aking galit sa inyo. At ako lang mismo ang magpaparusa sa inyo ng matong-pitong bayo dahil sa inyong kasalanan. Ulit-ulit yung 7 times. Gaano kasirap yun talaga. Sobrang severe yun, di ba? Bakit? Yung galit ng Lord, ano daw? Magsisikla. Hintayin pa ba natin yun? Siyempre hindi. Minsan nararanasan na natin yun. Basta sumuhay tayo, di ko ba yung consequence, masakit na, hindi lalo na yan. Pag magsiklab yun talagang galit ng Panginoon, gaano kahirap yun? Gaano kasakit po yun, di ko ba? Disaster na po talaga yung darating sa buhay natin. Kapag hindi po tayo magpasyang, sapagkat pagka po yung nagmatigas talaga yung ulo natin, kailangan daw hindi tayo matututo. Hindi mo natatanggapin talaga kahit ano yung naririnig mo eh. Baliwala na lang yan eh. Di ba ang dami-dami natin masyasharean na matigas ang ulo, hindi tinatanggap. Hindi natin nadadala. Bakit? Nagpapatuloy yung katigasan ng ulo. O yun po, turuan man ng turuan lang ng katotohanan, yung sariling belief pa rin nila ang iiral. Ano yung sabi nga di ba ng iba, yung mga kasabihan, dito ako pinanganak, dito na rin ako mamatok. Kaya, pinanganak ka dyan, masusunog ka talaga. Masusunog na ba yung bahay niya, di pa kayo alis? Di ba? Mga gano'n ng mga kasabihan na gano'n na hindi naman po dapat. Di po ba? Yun po yung huwag po natin pairalin yung ating powerless. Sabi sa 2 Timothy 3:7, Sister Melody. Timothy verse 2, chapter 6. Ang lagi na kailangan ay nakatarin sa Ayun. Yun po yung malungkot, di ba? Yung patuloy na tayo dumadalo sa gawain, patuloy na nag-aaral ng salita ng Diyos, pero hindi natututo. Kasi nakikinig yan. Ito, wala pong mapasok sa puso. Kaya, yung matigas ng puso, nananatiling matigas. Pero pumapasok sa kaisipan, nananatiling matigas. So, hindi na po talaga matututo. Kahit ano daw ng turo na gawin, sarado yung kaisipan sa pagtanggap ng pagkaunawa at katotohanan. Dahil nga po sa pride and unbelief. Yung dalawang yun talaga, matindi po yun talaga. Diba? Pag yung pinapairad po natin, na po, kahit may pandinig tayo, depende ng pati. Sabi, may pandinig mo, yet hindi marinig ang boses ng Diyos. Sabi sa Pahayag 2:11, Pahayag 2, verse 11, kayo makikinig, pag-isipan ninyong mabuti ang sinabi ng banal na espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi makaharanas ng ikalawang kamatayan. Amen. Ayun po. Kasi makinig po tayo, diba? Pag-isipan daw po natin mabuti. Kaya every time na dumadalo tayo sa gawain, pero doon natin na napag-iisipan natin mabuti yung sinasabi ng Banal Espiritu sa atin. Pag nagtagumpay daw po tayo, ano yun? Mararanasan na, hindi natin mararanasan yung dalawang kamatayan. It means mararapture tayo. Amen po. Masarap po ba marapture? Amen. Siyempre. So, hindi lang po tayo basta ma-attend, nakikinig, kundi pinag-iisipang mabuti po kung ano po yung sinasabi ng Banal Espiritu sa atin. Para sa ganon, may pamuhay po natin at magtatagumpay tayo. Amen po. Sabi na, huwag natin daw ipagwalang bahala ang salita ng Diyos. Sapagkat ang anumang nasusulat
hindi lang magbabago. Pain and severe punishment ang nakaamba sa patuloy na magiging stubborn. Sabi sa Romans 2, 4, 5, 8, Romans 2, chapter 4, B5 and 68. Hindi mo ba alam na napakabuti ng Diyos, kaya binibigyan na niya ng pagkakataong magsisi at tumalikod sa kasalanan. Halaga po, napakabuti ng Lord. Amen? Amen. Ito, verse 5. Verse 5, ngunit sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, lalo mong pinapabigat ang parusang igagawad sa iyo sa araw na iyon, kung kailan ihahayag ang suot at makatuwid ang paghatol ng Diyos. Tayo nang papabigat ng parusa sa atin. Verse 8, ngunit matinding galit at puot ang sasakitin ng mga taong makasarili at ayaw sumunod sa katotohanan at hindi sa kasamaan. Verse Verse 9, paghihirap at kapighihian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego. Tama po tayo. Diba? Dahil paghihirap at kapighihian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama. Nagpapatuloy po tayo sa katigasan ng ulo natin, is kasamaan po yun sa harapan ng Panginoon. God is good and loving. Amen po. Kaya patuloy pa siyang magbibigay ng pagkakataon sa atin. Kagaya ngayon, narinig natin ang salita ng Lord. So, binibigyan niya tayo ng pagkakataon na maging gawin po natin ang nilalarapan. Kasi nga po, darating ang panahon na wala nang mangyayari magsusunod. Kung tapos na po, dumating na po yung hangganan ng grace ng ating Panginoon. So, kung nakita po natin yung sarili natin sa pinag-aralan natin, isa ako sa matigas ng ulo, yun po na. Sabi nga sa inawit natin. Inawit natin? Siya sabi mo. Pakasalanan mo po. It's about time na magpasya po tayo magtago hanggat may oras pa, hanggat may grace period pa na binibigay ang Lord. Kasi darating ang panahon, wala nang grace period. Kapag itong nagpapatuloy tayo sa katigasan po ng ulo natin, nararanasan po natin yung mga labasan natin galit ng Diyos. Lahat tayo ayaw natin yung dito ba? Kaya hanggat may pagkakataong binibigay ang Lord, gawin na po natin yung gusto na, yung pinapagawa ng ating Panginoon. Sabi sa Kawikaan 29:1. Kawikaan 29:1, ang taong ayaw magbago kahit palaging sinasawa ay bigla na lang mapapahamak at hindi na makakabangon pa. Amen. Kung magpapatuloy daw po, palaging sinusuway ang kanyang utos, ano mangyayari? Mapapahamak, hindi na makakabangon, hindi na makaka-recover, pagkilit sa tigil. So, siyempre, hindi naman natin hihintayin yun na mangyari sa buhay po natin, di ba? Kaya tinuturo to sa atin ng Lord para kung dapat baguhin sa atin, baguhin na po natin. Ay wala pong walang buting idudulog sa atin kung patuloy ng katigasan ng ulo po natin. Sabi nga sa 2 Chronicles 38 and 9, bilang pang last verses po natin, sabi sa verse 8, huwag maging matigas ang ulo. Tulad nila. Sa halip, maging masunurin kayo kay Yahweh, dumunod kayo sa kanyang templo na ilaan niya para sa kanyang sarili pagpakailanman. Pag-ipuran ninyo ang Diyos ng si Yahweh upang mapahawi ang galit niya. So, yun po yung pinapagawa natin. Maglingkod tayo sa Lord, magpatuloy tayo, alisin yung katigasan ng ulo para daw maalis yung galit niya. Kung may galit mo siya sa atin, maaalis yun. And na hindi mahabagin at mapagpala ang Diyos ninyong si Yahweh at tatanggapin niya kayo kung kayo ay manunungkad sa Kanya. So yun po yung sinasabi natin in grace period. May pagkakataon pa. Hanggang hindi pa po dumarating yung takbantan ng tinakla ng Lord, gawin na po natin. Kasi hindi man natin alam kung bukas mawawala tayo.
Kaya ngayon pa lang, magbago na tayo. Di po ba? Amen po ba? At ang Lord, siya nga is faithful and just na nagpapatawad. Handa niyang tanggapin tayo kung tayo po ay manunumbalik at magsisisi dahil makabati niya ito ang ating Diyos. Kaya yun po yung pray natin, matulungan tayo ng Diyos na maging docile. Ano ba yung docile? Or docility. Yan po yung pag-aaralan natin sa susunod. What is docile or docility? To be continued. So, break muna tayo. Fellowship muna tayo next week. Ano po? Ngayon, mag-pray po tayo with repentance. Alam naman natin kung naging matigas ang ulo natin, o saan tayo naging matigas. Di ba? Ito na po yung individual prayer po tayo.